welcome din kay Brother AJ. Ano po sa mga ngayon. At yung po natin, tatlo po yun sila, no? Oo. Apat pala. Lahat ng mga nagbabagi po ay narito ngayon sa Pilipinas. No? Yung tatlo ay nasa Luban at si Brother JJ ng Bilis Santa Cruz. Now, hindi mo buksin ba basta book of Jeremiah chapter 3? The book of Jeremiah chapter 3. Ngayong umaga ay pinili kong mag-usap tayo patungkol po dito sa sinasabi po ng iba na mahirap daw mabuhay, na mahirap daw mamuhay na isang Kristiyano sa panahon ito. Pero ang nagkawa ay hindi po mahirap sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kanyang salita at sa ganung paraan ay matutuhan natin paano ito mabuhay bilang Kristiyano sa mundo ito na payapa, magaan at pinagpapala. Now, Jeremiah chapter 3, at ako po sundayin po, ating sabi-sabi po sa verse number 22. Jeremiah chapter 3 and number 22. Nandiyan na po kayo? Sabay-sabay po tayo. Verse number 22, ready? Basa. Return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Now, ito pong aklat ni Jeremias ay nagbigay po sa atin ng mga importante mga pananalita na kung atin po talagang pag-uukulan ng pansin, kung atin pong pakakaingatan susundin, no? Ito po yung makatutulong po sa atin to live a victorious Christian life. Again, no? Ito yung payapa, magaan, at pinagpapala ng Panginoon. Amen? Now, hindi nais ng Diyos na tayo mamuhay sa mundo nito na nag-iisip, paano kaya ang gagawin ko? Para ako'y guminhawa. Paano kaya ang gagawin ko? Upang ako'y maging matagumpay. Paano kaya ang gagawin ko sa aking pamilya? Paano kaya ang gagawin ko ngayong ako'y wala nito, wala noon? Kaya God give us His Word so that we can be successful kung ito po'y atin lamang talagang susundin. Amen? Now, tumayo po tayo sa mandali at tayo may manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa umaga ito. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa mga awiting aming napakinggan. Salamat din, Lord, sa mga kaluluwa, mga lugar sa na naaabot ng ministeryo pong ito. Salamat po sa mga magagawa mo. Salamat po sa mga taong naliligtas. At salamat po sa mga taong na-evangelize. Lord, ngayong umaga, ako ay dumalangin, humihiling ng iyong pagkapala. Humihiling, Lord, ang iyong gabay. Humihiling din, Lord, bawat isa po na anak ng buligay. Bigyan mo po ng unawa at kababaan loob at ng teachable spirit upang tumanggap ng iyong salita. Gamitin mo po ang mahal kong Diyos at patuloy kong dalangin na bigyan mo po ng lakas upang ma-deliver ko ang iyong salita ayon po sa iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaya po ating title ay Important Words for Christian Living. Important words for Christian living. No, napapakinggan natin yan, nababasa natin yan, pero of course, hingit na mas magaling yung mismong ikaw ang tumunghay sa Bible mo. Amen? Amen, isa? Kaya ibig ko, lahat in Bible, lahat in bubuklat, at ako susundan nyo sa mga talatang ibibigay ko po sa inyo. At again, sa ganun pa rin, makikita po natin how to live the Christian life successfully. Amen, isa? Amen? Naulit ito ha? Isalitan payapa, magaan, maginhawa, at blessed. Maliwanag ba? Now again, hindi ko ibig sabihin ng pag-sabi blessed ay marami kang pera kaagad. Mayaman ka. Lahat ng gusto mo yung nasa iyo. No. Again,
Hindi nasusukat ang pagpapala ng Diyos sa mga material na bagay lamang. Liwanag ba? Liwanag ba? Yung mga bagay na ibibigay ng Diyos na hindi mo kayang binhin ng salapi. Hindi kayamanan lamang. Alright? Isa pa rito, di ba? Yung kapayapaan, hindi nabibili. Amen? Yung magaan na kalooban, hindi mo kayang wala sa SM. Hindi wala sa landmark nun. Maliwanag ba? Amen? Amen? Meron sa Calvary. Amen. Alright? Kaya nga again, narito yung important words na mula sa book of Nehemiah na makatutulong sa atin to live the Christian life successfully. Number 1, balikan yung verse 20. Tayo lahat. Anong sabi ng Bible? Return. Alright? Ito yung number 1. Okay? Ito yung number 1. Alright? Number 1 na importante na gawin natin is what? Return. Bakit? Because Christian life is a series. Diba namin? It is a series of what? Meron di backsliding. Ang buhay Kristiyano ay patuloy na paglago. Pero, may mga pagkakataon na nadala pa ang Kristiyano. Liwanag ba? Yeah. Amen? Nagkakasala na nangangailangan ng patuloy na pagbawa at pagbalik sa ating Panginoon. Alright? Kasi sa Kristiyano, maraming Kristiyano na maganda yung umpisa. Di ba? Mabunga, masigasig, masaya. But pero minsan, makikita mo, nawawala. Di ba? Okay? Bumabaksak. At minsan parang ayaw ng bumawa sa pag nakakadama ng pagkapahiyan ng Kristiyano. Return. Amen? Bumalik ka sa Panginoon. Alright? Pag nagkakot, return me what? Sino kayo pinababalik? Isip na ba kayong backslider? Alright? Now again, backslider is one who lost fellowship with God. Hindi yung salvation, ha? Maliwanag ba? Okay? Christian siya. No? Nawala yung sigla. Nawala yung sigasig at naglamig sa Panginoon. Pero hindi nawala yung kanyang kaligtasan. In Psalm 51, in verse number 2, sabi David, restore unto me the joy of what? Salvation. Nawala yung joy ng salvation. Alright? Kala yung prodigal son, di ba? Masaya sa kanyang ama, payapa, magaan ang buhay, pero naakit ng mga bagay-bagay doon sa far country. Tama? Then, umalis, dalang lahat yung kayamanan ng kanyang ama, na ninanay niya. Nilustay, naghirap, nagdusa. Okay? Pero sa kabila ng kanyang pagdurusa, sa kabila ng pagkawala ng lahat na meron siya, anak pa rin matatawag. Nakita mo? Hanggang dumating ang time, nakita niya yung kanyang pagkakasalan. Sabi niya, I will arise. At ako'y babalik na muli sa aking ama. Alam mo na Krista? Anong nawala sa kanya? Hindi nawala yung kanyang pagiging anak. Anong nawala sa kanya? Fellowship. Di ba? Yung ginhawa, yung gaan ng buhay. Pero yun ang nawala sa kanya. Alright? Kaya isang ating uunawain that every time you sin, you have backslidden from God. Nakikinig sa akin? Sa tuwing magkakasala ka, ikaw ay tumatalikod sa Panginoon. Right? Therefore, you must return to God each time. Return to God. Okay? Sa ganun pa rin, ay muling maging right ka sa ating Panginoon. Alam mo, may mga, ibigay ito nila mga sign, no, or symptoms, no, para makita mo kung kailangan mong bumalik sa Panginoon at ikaw ay backslider na. Alright? Okay, ano ba mga symptoms or palatandaan ng isang backslider na heart? Una-una, loss of heavenly value. Amen. Nakikinig sa akin? Ano yung unang palatandaan ng backsliding spirit o heart? Loss of what? Heavenly value. Ibig sabihin, dati masigla ka sa gawain ng Diyos. Dati masigasig ka.
Dati ay nabubusog ka ng Word of God. Dati ay masigasig ka sa iyong prayer life. Ba't dumating din nagdamikan na wala yung sigla mo sa Panginoon? Taginig ka sa akin? Loss of heavenly value. Pangalawa is what? Lazy in service. Dati, agresibo. Dati, may kusa ka. Maglingkod, dati may kusa ka na magbisita. Sumama ng sardining. Taginig ka sa akin? Mag-witness. Dati, aggressive ka. Masipag ka. Matapang ka na mag-witness. Pero then time, nawala yung sigla mo. Taginig ka sa akin? Pangalawa. Amen. Ganyan ka ba ngayon? Ang pagpunta mo ba sa bahay-sambahan ng Lord ay meron pa bang sigla? May apoy pa ba? Kapag ba nananalangin ka, meron pa bang tinatawag na mingas yung prayer life mo? Nakikinig ka sa akin? Aggressive pa ba? Matapang ka ba bang mag-witness? Matapang ka ba bang mag-invite? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Hinahanap ko pa rin yung mga mukha ng mga sumasama sa aming kapagkasabi. Hinahanap ko pa rin yung mga mukha ng mga sumasama kapag aaral ng Wednesday. Nakikinig ka sa akin? Pero, ayaw ko kayong obligahin. Ayaw kong gawin nyo dahil inubliga ko lang kayo. So, bakit naniniwala ako, kung mahal mo pa ang Panginoon, kung ang puso mo'y right with God, gagawin mo yan kung magkukusa ka. Alright? Loss of heavenly value. Ano yung pangalawa? Lazy in service. Dati hindi tama. Dati pagka Sunday, madaling araw pa, gising na, naliligo na. Natama ba ako? Dati, Sabado pa rin namin, naliligo na, nagbibihis na. Nakahiga, hindi kumikilos. Ano yung pangatlo? Loss of testimony. Ano yung pangatlo? Symptoms ng backslidden spirit, backslidden heart. Ano yung pangatlo? Loss of testimony. Diba? Tignan mo pagka Sunday ng hapon, tatawagin pa, minsan bibigyan mo mag-testimony. Nakikinig ka ba yan? Listen carefully. Alright. Kung ikaw yung right with God, alos hindi ka makapaghintay. Gusto mo lagi magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ba nakakaya yung tinawag ka, brother, mag-testimony, may testimony ka ba? Sister, meron ka ba ng testimony? Gising mo ng testimony? Ano sagot mo nito? Wala akong testimony. Nakikinig ka? Bakit? Paano nangyari wala kang testimony? Hindi ba naging mabuti ang Diyos sa iyo sa buong araw? Wala bang blessing ang Diyos sa iyo? Hindi mo ba nakikita the fact na save ka, pinagpala ka, at maganda lang, patotoo mo na ikaw ay naligtas at tiyak ng langit ang pupuntahan? Ano sabi ng Lord sa Israel? Return. Return. Ito yung parang importanteng salita na makita mo sa Word of God. Return. Okay? Because you will never live a successful, victorious Christian life if you do not learn how to return to God. Kapag ikaw ay nagkakasala. Sabi ko nung magkasunod, sabi ko isang araw sa isang dalagang member natin sa Lumban, kung bumalik ka sa Lord, kamusta ka na? Bumalik ka sa Panginoon. Saka tinanong sa kay Brother Justin, Brother Justin, kamusta na itong si Panginoon? Pinabalitaan ko kasi nawibili rin sa sugal sa Facebook ba yun? Nakikinig sa akin? Nakikinig po ba sa akin? May sugal pa sa Facebook? Ano yun? Nalalaman mo sa sarili mo. Nakikinig sa akin? Nakikinig ka pa. Nawibili. Laging talo.
Kasi may papapanuluhin ka, di ba? Ano mo sa kanila? Papapanuluhin ka, pinapapanalo ka muna. Isa-isa. Wag ka. Pag ginagawa mo yan, nahiya ka sa Panginoon. Hindi dapat siya yun. Siguro kaya iba na wala yung signal ng sorry na nga. Kasi nagsusuka sa Facebook eh. Iba naman, iba na sa, hindi ko, yung pala mga NL na yan, ano ba yun ba? NL, Manuel Quezon, ano ba yun ba? Maraming tama. Nakapala na yan, tama? Okay. Naniniwala kung bakit nawala ang ibang mga young people sa Sorbining sapagkat dyan sa NL na yan, tsaka sa ibang mga laro na yan. Hindi tayo dapat mawili dyan sa inyong bagay. Okay? Maraming mag-asawa, nag-aaway, halos maghiwalay dahil lamang dyan. Nakikinig kayo? Hindi magtulungan yung asawa sa gawain bahay. Napapabayan yung anak dahil dyan sa gawain. Kaya imagine may pamilya ka, dulog ka pa dyan. Di ba naman siya? Kaya ka malamig sa Diyos dahil dyan. Now return! Siyempre, napahiya na siya sapagat nabisto siya sa ginagawa niya. Napahiya na siya. Nahiya siya mag-church, nahiya siya baka kung doon ang sasabihin ng tao sa kanya. Ang totoo naman, ba't ka mahiya? Nakang dapat ikahiya sa amin, mahiya ka sa Panginoon. Tama? Kung babalik ka, bumalik ka dahil kay Kristo, hindi dahil sa atin o kanino nandito. Amen? Return. Return. Don't allow the embarrassment that sin has caused to cause you not to return to God. Huwag mo hayaan. Yung pagkatahi, yung kahihiyan, na dinulog sa iyo na yung pagkakasala ang maging sani para hindi ka babalik sa Panginoon. Amen? Are you listening? Kasi yung nangyayari, diba? So may mga member tayo, hindi nakakatalo. Ang naging gagawin ng dahil nahihiya sila. Ulitin ko, don't allow the embarrassment. Alright? Dinulog sa'yo ng pagkakasala mo para hindi ka bumalik sa Panginoon. Ang ibig mo ng tayapa, magaan na buhay, pinagpapala ng Lord, anong dapat? Return. Return. Balikan mo ang init ng iyong unang pag-ibig. Balikan mo yung mga dati mong ginagawa sa Panginoon. Maliwanag ba? Balikan mo yung Word of God. Balikan mo yung prayer closet. Balikan mo ang yung ministry. Return. Pangalawang bagay. Chapter 4 and number 3. Andiyan po kayo? Chapter 4 and number 3. Andiyan po kayo? O tayo po lahat. Ready? For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, pagkakas, break up your fallow ground and sow not among thorns. Ano yung pangalawa? Break up your fallow ground. Nakatipuyan po, hindi po. Ano yung unang importante salita na kailangan natin? Ha? Ano yung number 1? Return. Ano yung pangalawa, pangalakas? Alright. Bungkalin nyo. Inyong bungkalin yung matigas na lupa. Dito yan. Now, ano yung fallow ground? Listen ka ulit. Fallow ground, ito po yung lupain na dati po'y natatamnan at mabungang lupain. No? Pero dumating ang time, tumigas yung lupa, natuyo ang lupa at natakpanan ng mga damong panira. Ang dahilan, hindi na nabubungkan. Nakikinig kayo? Ang dahilan ay napabayaan na hindi na muli pang tinamnan. Kaya tinawag siyang what? Anong klaseng lupa? Fallow ground. Alright? Any question? Now, fallow ground represent our inner life. Fallow ground represent our what? Takalabas. Takas. At puso.
kumakatawan sa puso natin, sa ating puso toward God. No? Na talagang dumarating taniwat ng lalamig, tumitigas, bagat nare-distract na ng mga bagay-bagay ng mundo ito. Higit sa lahat ito, neglect, napapabayaan na. Alright? Amen siya? Now, matanong kita, no? Ang puso mo ba ngayong umaga? Ha? Malamig na? Ang puso mo ba ngayong umaga ay tumigas na? Now, ano ang dahilan? Bakit tumitigas at nagiging parang tuyong lupa ang puso ng isang Kristiyano? Ano ba ang cause? Tatlo po ito. No? Tatlo ang cause. Bakit nagiging matigas ang puso ng Kristiyano? Number one, okay, resistance to the conviction of the Holy Spirit. Tumitigas ang puso ng Kristiyano kapag kanyang nire-receive yung conviction ng Espiritu Santo. Nakikinig sa akin? Amen. Nakikinig sa akin? Ha? Kapag ipinapangalan ng Word of God, natural kung Kristiyano ka, kakausapin ka ng Panginoon. Natural, papaunawaan ka ng Espiritu Santo na kailangan mo yung salita na yun. Natural yun, maliwanag ba? Pero, kung magkakaroon ka ng ugali na hindi para sa akin yan, hindi para sa iba, yes, Christian, doon tumitigas ang puso mo. Sabat, yung nire-resist ang conviction ng Espiritu Santo. Nakikinig sa akin? Natuto tayo na kung yung Christian, no? Huwag yung isipin na pastor lamang ang naghahanda ng sarili at ng mensahe. Hindi po pastor lang. Ang miyembro, mahalagang naghahanda rin kapag dating ang Sunday. Hindi lang damit mo, kundi puso mo. Amen. Amen? Matuto ko ba, Lord, salamat din ko ngayon, mag-church ako, Lord, kausapin mo po ako. Maliwanag ba sa atin ito rin? Are you with me? Maghihanda ang puso natin. Kapag ang mensahe nakita mong tumatama para sa'yo, huwag kang mag-isip na pinagtatamaan ka. No, huwag kang mag-isip. Magpasalamat ka na kinakausap ka pa ng Diyos. Amen? So, number is what? Resistance to the conviction of God. Number is what? Hidden sin. Anong pangalawang cause? Bakit tumitigas ang puso ng Kristiyano? Anong pangalawa? Hidden sin. Nagtatago, nag-aalaga ng kasalanan. Amen? Yung follow ground, hindi ba hard, matigas, tuyo at natakpan na ng mga damong panir. Ganun binis ng Kristiyano. Kapag nagtatago ka ng kasalanan sa puso mo, lumalaki yan. Hanggang para yung damong panira na talagang tatakip sa buong pagkatao mo, madaday ka. Kaya kita mo, kapag ka maraming talahib sa isang lupa, hindi na makapagpatubo ng halaman. Tama ba ako? Amen. Pag maraming talahib, hindi makatubo, ano? Mamamatay ka. You see? Kaya kapag may hidden sin ka at alaga mo yan, anumang mensahe na mapakinggan mo parang hindi umuugma sa buhay mo. Hidden sin. Pangalas what? Neglect. Okay, kaya magtago ng kasalanan. Huwag kang magkaroon ng hidden sin. Huwag kang mag-alaga ng bitterness, pride, and unconfessed sin sa iyong buhay. Wow! Anong pangatlong cause? Pakalabas ka, neglect. Liwanag ba? Neglect. Ano or what? Ano yung sa kalog? Kapabayaan. Kapabayaan. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Isang huwag mong pabayaan ito. Kailangan mo ito araw-araw. Yung parang di siya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Alright? Ibig mong kausapin ka ng Diyos, ibig mong mapakinggan ang tinig ng Espiritu Santo. Read your Bible. Amen? Read your Bible. Alright? At huwag mo rin bayaan ang iyong prayer closet. Wow! Wow! Huwag bayaan ang iyong prayer closet. Lagi kang magkaroon ng talagang regular na oras na lumuluhod ka at kinakausap mo ang Diyos. Alright? Huwag mong inibigay yung bagay na yan. Okay? Kaya nga kung may umaga, no? Okay, kung kailangan bumalik ka sa Lord. Ano yung pangalawa? Break up your fallow ground.
palambulin mo muli yung iyong puso na yan. Sa anong paraan? Humble yourself. Amen? Humble yourself, therefore, to God. Then what? Submit. Then what? Confess. Aminin mo, Lord, I'm sorry. Inaamin ko, naging matigas ang aking puso. Break up your follower. Amen, Christian? Kung ibig mo ng payapa, magaan, at pinagpapala ng Diyos na buhay. Break up your follower. Amen, Christian? Amen? Huwag tayong maging matigas ang puso. Huwag tayong maging matigas ang ulo ng Christian. Pangatlo, chapter 7 and number 3. Alright. Ano yung mga important words? Number 1 is what? Return. Number 2 is what? Pagkatakas? Break up your follow. Number 3. Chapter 7 and number 3. Alright, nandiyan po kayo? Ready? Basta. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Amen your ways. Pangatlo is what? Amen your ways. Amen your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Nakatinig ba yun? Nakatinig ba yun? Alright, ano yung isa? Now, ang Panginoon, okay, ang ibig sabihin ng Lord is what? Ano? Ang Diyos, ibig niyang pagpalain sila. Ibig niyang i-bless itong Israel. Alright? Pero kung hindi sila marunong na baguhin yung ginagawa nila, kung hindi sila marunong na i-correct yung mali sa kanila, hindi sila mapapapala ng Panginoon. Amen your ways. Alright? The word amen means what? To change. Ano pa? Ano pa? Anong ibig sabihin ng amen? Una, to change. Anong pangalawa? Pakalakas? Make correction. Okay, pagbabago, pangalawa is what? Okay, pagtutuwid ng mga mali mong nagawa at ginagawa. Amend your ways. Alright? Na nakikita ka sa akin? Any reason? Now, naranasan mo na ba na minsan may nasabi ka tsaka may nagawa ka na bandang huli nakita mo na mali ako? Nakadama ka na nagigilty ka? Hindi ko dapat nasabi yun. Mali ako, hindi ko dapat nagawa sa kanya yun. At ang ginawa mo, pinuntahan mo yung tao at nag-sorry ka. Sabi mo, alam mo, sorry, mali ako. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Yun ang amen. Yun ang sabi ng amen. Nakikinig ka sa akin? Amen your ways. Okay. Nagbago ka, no? Gumawa at itinama mo yung mali mong ginawa. Now, to amend means two things. Una, to admit. Pangalawa, to make changes. Nakunin po yan? Okay. To admit. No? Ito po yung tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Ito po yung kinikilala mo, mali ako. Wala ako sa katwiran. Wala ako sa kalooban ng Diyos. Ito po yun. Sabagat wala talagang pagbabagong magaganap sa buhay mo kung hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Maliwanag ba sa atin? Ano yung pangalawa? Ng paraan ng amend, ano yung pangalawa? Make changes or correction. Christian life will be successful. Payapa, magaan, pinagpapala by making changes kapag nagkakamali ka. Alright? Tinutuwid mo yung mali. No? Sabagat alam mo na yung ginagawa mo ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Return. Break up your fallow ground. Ano yung pangatlo na kailangan? Amend your ways.
magkakaroon ka ng pagbabago. Magawa ka ng mga talagang pagtutuwid sa mga baluktot mong ginagawa sa iyong buhay. Amend your ways. Amen? Sabi ng Lord sa Israel, gusto ko kayong pagpalain. Gusto ko kayong muling makabalik sa inyong lupa. Pero kung patuloy pa rin yung ginagawa yung mali na yan, hindi ko kayo mapagpapahala. Kaya sabi niya, amend your ways. Amend your doings. Amend your ways. Alam niyo ba yung kasabihan na nagtatalungan kung sinabi nga ni Albert Einstein yun nakalagay sa Bible ko, yung sabi ng insanity. Insanity is doing the same thing over and over again. And expecting different result. Nababasa yun, di ba yun? Ano sabihin insanity? Mahina. Ano sabihin insanity? Wala sa katinuan, di ba? Okay? Wala ka rin sa katinuan kapag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay tapos nag-expect ka na magbabago pa yung resulta. Alam niyo din? Kaya anong kailangan natin upang pagpalain tayo? At maging payapa, magaan ang ating buhay. Anong kailangan pangatlong bagay pakalakas? Pakalakas? Amend your ways. Make correction. Ano yung isa? O may umaga, matanong kita. Mula po sa Sunday school kanina, hanggang ngayon. Sa iyong mga napapakinggan, may mga bagay bang dapat kang baguhin sa buhay mo? Kung nakakaalam. Naniniwala ako, kung safe ka, may Espiritu Santo ka. Amen? At alam mo kung anong dapat mong baguhin sa iyong buhay. Ano ka ba dapat ito, eh? Amend your ways. May mga tao ka bang napagkasalahan mo? Amend your ways. And your doings. May pagkukulang ka ba sa Panginoon? May mga ginagawa ka ba na alam mo na hindi pleasing to God? Amend your ways. Amen? Okay, Christian. Hindi ka magiging payapa, hindi magiging magaan ang buhay mo kung hindi ka matutong magbago. Kung kailangan mo naman pala talagang magbago. Alright? Yes, may kabiguan sa buhay. Talagang nangyayari yan. Maliwanag ba? May failures. But most of the time, yung ating failures ay consequence din lang ng mali mong ginawa. Maliwanag ba? Wala kang dapat sisihin kundi yung sarili mo. Amend your ways. Alright? Kasi kung itama yung mali. Pangatlong bagay. Chapter 7 and 22. 7 and 22. Alright, nandiyan po kayo? Tayong lahat. So number 1 is what? Return. Number 2, break up your what? Follow ground. Ano yung follow ground? Yung puso mo, ha? Maliwanag ba? Ano yung pangatlo? Amend your ways. Number 4 in the last. Chapter 7 and 20. Ready? Basa. But this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God. And ye shall be my people, and walk ye in all the way that I have commanded you, that it may be well unto you. Ano yung panghuli? Obey. Nakala mo? Ano yung panghuli? Obey. Alright? You see? Okay. Diyos said, obey my voice. Obey my voice. And I will be your God. Obey. Alright? Now, this word is the most important. Tama ba? And you said, sa atin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Sapagat napakinggan mo, kailangan mong bumalik sa Lord. Balikan mo yung muna mong pag-ibig. Diba? Alright? Then, break up your fallow ground. Then, amend your ways. Para sabi mo, tama yan, okay yan. Kailangan ko yan.
wala din mangyayari sa'yo. Tama ba ba? Kaya kung meron kang pinaka-importante, ito ang importante sa lahat. Ano yung paglakas? Obey. This word is the most important. Obey. Sundin mo ang Panginoon. Alright? If you obey God, yes, there is nothing that life will throw at you that you cannot overcome. Magtatagumpay ka. Ano man ang pagdaan mo, kung matututo ka lamang talagang sumunod sa Panginoon. Obey. If you love me, nakalakas, keep my commandments. In John 13:17, if you know these things, happy are ye if you do. If you do them. Nalaman mo ang lahat ng bagay na ito, tama? Nalaman mo, matuwa mo. Alright? Ha? Okay? Okay. Nalaman mo ang lahat ng ito? Maligaya ka. Pagpapalain ka kung gagawin mo. Obey. Ha? In 1 Samuel 15, in verse number 22, remember that? Ha? Itong si Haring Saulo, inutusan ng Lord to utterly destroy Amalekites at lahat-lahat ng meron sila. Anong ginawa ni Haring Saulo? Ha? Kanyang binihag pa si yung haring si Agag. Remember that? At kanyang kinuha pang samsam lahat ng maratabang hayop. Nakikinig sa akin? Nung siya komprontahin itong si Propeta Samuel, sa office ng Panginoon, alam mo ba yun? Ang dami niyang alibay, ang dami niyang excuses. Sabi niya, kaya ko naman pinuha yan, para ihandog ko sa Diyos. Anong sagot ni Propeta Samuel? King Saul, obedience is better than what? Sacrifice. Mas mahalagang pagsunod kaysa mga haring handog. Ano ba yun? Maging masunurin tayo ng mga anak ng Diyos. Masunurin tayo, masunurin tayo. Yung nagiging kabiguan natin, pagbaksak natin sa bakit hindi tayo natutong mag-obey sa Panginoon. Return. Break up your fallow ground. Then, make changes. Magkaroon ng pagtutulid sa buhay mo. Amend your ways. Then, obey. Obey. Alright? Ang isang bagay, bago maglupas. Sa Bible, at sa mga preaching natin na mapakinggan, Bible preaching, hindi pwedeng mamili ka lamang ng gusto mong susundin. Ano din nakikinig sa akin? Ano din? Okay? Sa lahat ng sinabi ng Lord, hindi po pwedeng mamimili ka lamang kung ano susundin mo. Hindi po pwede. Okay? Amen? Hindi pwede. Okay? If you want to obey God, mahalaga na matuto kang sundin ang lahat niyang pinapagawa sa iyo. Sa tama naman in 1 John 5:3, remember that? Lahat ng utos ng Diyos, hindi naman mabigat. Amen? All the commandments of the Lord are not grievous. Amen? At lahat ng kanyang utos, yes, it is not grievous. At lahat ng kanyang utos, ito po'y para din sa'yo. Tama ba ako? Para din sa'yo. Alright? Ibig niya, maligaya ka, payapa ka, magaan ang buhay mo, ibig niya, pinagpapala ka niya. Kaya anong kailangan lang? Obey. Obey. Matuto tayong sumunod. Alright? Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, ibinibigay ko po sa iyong mga anak ang mga salita mong naniniwala kong